1:8 verse 44. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Disney. Ito ang isa sa mga hawak ng Hollywood na talaga namang kinagigiliwan hindi lamang ng mga bata kundi pati na rin ng matatanda. Ito ang isa sa mga pinaka-successful na trademark sa industriya ng telebisyon. At pati ako mga kaibigan, nung ako ay bata pa, ay talaga namang tuwang-tuwa ako sa mga palabas na ipinapalabas sa Disney Channel. Dahil marami ka namang mapupulot talaga ng mga aral patungkol sa mga ito. Ngunit kapansin-pansin mga kaibigan na ang may hawak ng Disney ay walang iba kundi si Satanas. Dahil mapapansin natin na nag-i-evolve na ang mga palabas sa Disney na may kinalaman sa sex o kahalayan, witchcraft, pagsisinungaling, pagmumura, pagkamakasarili, walang paggalang sa nakakatanda at marami pang iba. At kapansin-pansin mga kaibigan na ang may hawak talaga ng Disney Channel ay walang iba kundi si Satanas. Siya ang ama ng mga palabas na ito, kaya naman hindi ko nire-recommend na panoorin ito ng mga bata. At ating i-screen muna ang mga dapat pinapanood ng ating mga anak. Lalong higit dinodoktrinahan ng mga palabas na ito ang utak ng ating mga anak. At maya-maya na lang ay magtataka tayo bakit tinuruan naman natin sila ng mabubuting mga asal pero sila naman ay hindi nagiging mabait na mga bata dahil mga kaibigan ito sa kanilang mga pinapanood. Kaya naman karamihan ng mga bansa sa parte ng Europa at iba pang mga bansa ay binaban nila ang pagpapalabas ng ganitong mga entertainment sa mga minor de edad. At balik tayo sa ating topic mga kaibigan. May bagong palabas ngayon ang Disney Channel. Ito ay mapapanood sa Disney Plus. Ang title nito ay Pauline. Isa itong German original patungkol sa isang teenager na nabuntis at nahulog ang loob sa isang demonyo. Oo mga kaibigan, ito ay isang palabas patungkol sa pagiging in love sa isang Diablo. Kapansin-pansin mga kaibigan, binabanggit pa dito, Disney Plus has unveiled a German original about a teenager who falls in love with the devil. Ito ay nangyari sa isang one-night stand na ang pangalan niya ay Lucas. At kapansin-pansin mga kaibigan, si Lucas na alam niyang normal na lalaki ay isa palang demonyo na unti-unting nahulog ang loob ni Pauline sa isang demonyo. Kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi lamang ito isang palabas, kundi isa itong propaganda ni Satanas na ipalaganap ang maling turo. Dahil paano ka mai-inlove sa isang demonyo? Ibig bang sabihin, nagmamahal din ang demonyo? Ito'y kasalungat sa binabanggit ng Biblia dahil kailanmay hindi nagmamahal ang Diablo. Dahil ang ating Panginoon lamang na binabanggit sa 1 John 4 verse 8, God is love. Siya lang ang pagmamahal. Kaya naman ito ay hindi pagmamahal kundi isa itong kalaswaan na ipinapaabot sa mga utak ng mga bata. At kapansin-pansin mga kaibigan na naglipa na ang ganitong mga klase ng mga palabas hindi lamang sa Disney kundi pati na rin sa mga social medias. At hindi lamang yan, nag-release din ang Netflix some years ago ng isang series na tinatawag na Lucifer. Kung ating makita mga kaibigan, ang tag na nakalagay dito, Give into Temptation. Ito ay kasalungat sa binabanggit ng Biblia sa Mateo na huwag tayong papatukso, na binabanggit pa dito sa panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Kaibigan, kapansin-pansin na ang mga galaw
ng industry ng mga pelikula at social media sa entertainment industry ngayon ay papunta na sa paghahayag kay Satanas. Dahil kung ating mapapansin, ito ay umaaninaw kay Jezebel sa lumang tipan. Noong si Jezebel ay may expose na siya ay sumasagodi sa dyablo at hindi sa ating Panginoong Diyos, siya ay nagbalat kayo bilang isang babae na kaakit-akit ang kanyang itsura na hindi mo makikitaan na siya ay masama, kundi ikaw ay maakit dahil nagbabalat kayo siya na isang mabuti na tao. Ganon din ang nangyayari ngayon mga kaibigan. Kung ating napapansin, si Satanas, siya ay nagpapakita na sa mga tao. Hindi na siya nagtatago sa mga kurtina, kundi siya na ang bida sa mga palabas ngayon. At kapansin-pansin, ipinapakita niya at ipinaparada niya na siya ay isang mabuti at hindi isang masama. Ngunit kung ating babasahin ang banal na kasulatan, binabanggit dito mga kaibigan sa Santiago 4 verse 7. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, ang pinakatukso ni Satanas ay ang makalaman na pakiramdam. Kung ating mapapansin, uso na kasi ngayon ang one night stand na binabanggit ng iba. Mas maganda marami kang natikman at kung sino yung pinagusto mo, siya ang iyong pakakasalan. Na ito rin ang sinasuggest na gawin ng mga palabas katulad na lamang ng palabas na Pauline na siya ay naki one night stand kay Lucas na dyablo. Ngunit binabanggit mga kaibigan sa banal na kasulatan, mga Hebrew 13 verse 4, maging marangal na ako sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Tunay nga kaibigan na nais ng ating Panginoon na tayo ay maging marangal sa kanyang harapan, maging malinis sa kanyang harapan at tanggalin natin ang ating mga mata sa mga palabas na sumasangguni sa makadyablong mga gawa. At nawa ituon natin ang ating atensyon sa mga salita ng ating Panginoong Diyos at hilingin sa Kanya na palayasin ang dyablo sa ating presensya at tayo ay tuluyang magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Ngunit kung tayo man ay nakagawa ng mga ganitong kasalanan, nais ng ating Panginoon na isuko mo na ang iyong mga pagkakasala sa Kanya at 100% na ikaw ay tatanggapin niya at patatawarin niya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon na ikaw ang aming Ama na handa kaming tanggapin anuman ang aming nakaraan. Panginoon, tulungan kami na maging mapagmatsyag. Makita po namin kung ano ang mabuting gawin, kung ano ang mga mabuting panuorin at nawa ituon ang aming mga mata at buong pagkatao sa inyong mga kagustuhan at i-guide kami sa inyong mga banal na salita. Tulungan kami Panginoon na hindi mawaglit sa inyong piling at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen.